Hello guys, sinipag mag voice over. Napakaaga nga ng schedule ko kanina, 11. So that time nanginginig na ako sa gutom dyan. So nararamdaman ko nagsishake na yung katawan ko, lanong kamay ko. Before ako nag-start dyan, sabi ko, hala, magbebentosa pa naman ako. Medyo ramdam ko na yung gutom at nanginginig na ako. Pero kasi bago ako pumunta dyan, hindi ko naman naramdaman yung syempre. So kasi 11, nagising ako ng 9, nag-coffee ako, tapos bumili ako ng kanton sa labas. Ay, may binili na pala yung anak ko. So, yun lang kinain ko. Kagabi kasi late na ako umuwi. So, ay, yun, kinain ko lang kagabi is footlong. So, natulog, nagising kaninang tanghali. 11 is nandyan na ako. So, bago ako nag-start dyan ay wala naman ako naramdamang gutom. So, yung buong tumbler talaga naubos ko. Tapos binigyan niya ako ng 1 bottle tubig, naubos ko din yun. So, sulit naman kasi 2 hours naman si ma'am at nag-tip din siya sa akin. So, yan nga pala ay napakainit. Talaga hindi ko pinopromote tong bentosa hanggat maaari ayokong gawin kasi sobrang init ng impact sa akin. Yung mata ko dyan is nagluluha na kasi wala nga aircon. So, electric pan lang. Siyempre, mamamatay yung apoy. So, bawal din electric pan. So, mostly dapat naka-aircon. So, yan mga oras na yan talagang yung mata ko, yung luha ko, ay yung pawis ko nandun na sa mata ko. So, natapos ako ng 2:20, 2:30 kasi may nadagdagan ko ng 10 minutes. So, yun lang. Sinipag mag-voice over. So, nakarating ako ng bahay, schedule ko. Doon ako nakakain ng lunch. Bali, almusal tanghalian ko yun. So, 3 na ako nakarating. Kasi hinanap ko pa yung nagtinda ng pasalubong, bumili pa ako. So, ayan, sobrang init at yung nakapagod talaga yan, kaya ayoko din yung bentosa talaga. Tsaka alalay lang kasi hindi ko masyadong nilalagyan ng alcohol para masyadong hindi bumaon sa katawan niya. Tsaka hindi mo siya masaktan. So, yun lang kalaban mo talaga pag bentosa sa likod. Tsaka ayoko mabilisan.